Magandang umaga mga kabay. So meron pa akong approved estimate dito. Job number nito mga kabay 39370 letter A. So ang model nito mga kabay is THM5 Stanley jackhammer ng Stanley. So yan mga kabay, ito po yung papalitan. Magpapalit po tayo ng armature. Ayan po. So ito po yung armature na bago mga kabay. May kasama na pong bearing, likod, tsaka harap. Tapos field coil. Ayan. Tapos yung cover niya mga kabay. Ito po. Tapos yung gear housing. Ayan. Tapos switch cover at 2 o-ring. At syempre yung carbon brush. So yan po yung ikakabit natin dito sa THM5 Stanley 5 kilos jackhammer. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. So yan na mga kabay, nakalas ko na po yung mga screw nila. So ang tatanggalin ko na lang yung brass cap. Ayan. Magkabilaan po yan mga kabay. Ayan, tapos tatabi natin. At syempre, kakalasin na po natin ito. Ayan. Medyo matigas lang. Ayan. So yan na mga kabay, nakalas na po natin. Armature, ito po yung sira mga kabay, manipis na po. Tapos yung armature nya, ayan, sira din po. Ayaw pa makalas, oh. Ayaw pa makalas. So yan mga kabay, nakalas ko na po. So tatanggalin na po natin yung field coil nya. Uunahin natin yung field coil mga kabay bago yung bearing housing. So ito muna unahin natin. Ayan. Yung field coil ang unahin. Nag-iinarte din to. Nag-iinarte din. So yan, tatanggalin na po natin yung screw ng field coil para mabunot po natin siya. Ayan, may dalawang screw po yan sa loob. Ayan, yan po yung tatanggalin natin. Ayan. Tapos, yung pinaka-tainga niya mga kabay, ito, nakakabit po yan sa brush holder sa loob. So kailangan yung sikwatin para matanggal yung field coil pag kinalas nyo. Ayan. So yan, pwede na mga kabay, taktak nyo lang. Ayan. So ito yung luma niyang field coil. Sira po yung terminal niya. Ayan, yung pinaka bilog na spring, kaya po siya pinalitan. At syempre pupunasan natin ito. Kaya po to nagkaroon ng grasa, dapat hindi. Nagkaroon siya ng langis sa loob dahil po dito sa kanyang gear housing na sira, tsaka yung gear cover niya. Ayan. Kaya po tumagos na yung langis doon po. Ayan. Kaya ko po siya pinalitan. So ayan. So ayos na natin. So kailangan natin ilagay yung bagong field coil. So sa paglagay niyan mga kabay, ayan, di naman po kayo magkakamali dahil dalawang wire lang po yan. Ayan. Pag nilabas mo yan, dalawang wire lang.
Ito, yung dalawang bilog na spring, yan po yung ikakabit mo dito sa brush holder sa kaliwa, brush holder sa kanan. Yan. So, ang pasok niyan mga kabay, ayan, mauuna tong mahaba. Tutusok nyo dito sa may butas. Ayan. Gamit lang kayo ng long nose para maisuksok nyo. Ayan. So, ayan na po siya. Ayan, naipasok ko na siya. Tapos hilain nyo lang para hindi siya magkabuhol-buhol. Ayan. So, pag okay na yun mga kabay, sisintro nyo yung kabitan ng screw. Ayan. Kaso lang naipit mga kabay. Taktak mo ulit. Yun. Yan. So, ganun na po yung forma niya. Saka nyo, gamit kayo ng flat, dalawa. Isang flat, isang Philip. Para maipasok natin yung dalawang spring na tanso doon sa kanyang brush holder dito. Yan. Kailangan nyo ipasok. So, susungkitin nyo lang naman siya mga kabay. Medyo mahirap konti pero kaya naman. Kaya naman pagtiyagaan. Yan. So yan na mga kabay, nailagay ko na po sa loob yung spring. So hindi lang gaano makita dahil madilim. Ayan. So ang susunod niyan mga kabay, yung screw na dalawa. Dito. Ayan. Sigpitan po natin. Ayan. So yan mga kabay, okay na. Balik lang natin yung baffle niya. Ito po yun, maliit. Ayan. So yun na mga kabay, okay na yung field coil natin. So ang sunod ay yung bearing housing mga kabay. Ito. So ito mga kabay, pag kinalas nyo ito, kailangan merong press. Ipipress nyo po yung manual press. Ayan. So medyo mahirap po ito, hindi po ito madadala sa palo-palo lang. Ayan. So kailangan ipipress po yan. So yan po mga kabay. Nakalas ko na po. So kailangan natin kalasin yung connecting rod. Ayan. So ang ipipress natin mga kabay ay ito. Yan, kailangan natin kalasin yan. Kailangan mo nang kalasin yung gear. Ito muna ang unahin. Pagkatapos, itutulak nyo ito pababa. Yung kanyang crankshaft. Lalabas po yan dito. Ayan. Ito pong crankshaft na to, lalabas yan papunta dito. Tapos yung gear naman, lalabas yan papunta dito. So ipipress lang natin ito pababa sa press. Ayan. Hindi ko lang alam kung kaya sa pukpuk yan. Kaso lang pag pinukpuk mo kasi ito, masisira yan. Pwede yan kung mayroong kahoy. Lagyan mo yung matigas na kahoy. Lalagay mo dito bago mo paluin ang martilyo palabas. Yan. Tapos paglipat naman doon sa bearing, madali lang yon, may circlip doon sa loob. Papakita ko sa inyo mamaya. So ipipress ko muna ito mga kabay. So yan mga kabay, nakalas ko na po siya. Ayan. Pinispress ko po siya pababa. Ayan. Ito lang po, ingatan nyo na wag mawala yung dalawang kunya. Ayan, sa gilid. Ayan, ito po. Kasi ibabalik po natin yan. Ayan. So ito na yung gear, pati gear, babalik natin ito. Dahil hindi naman po sira yung gear niya. Ayan. So ang kukunin natin dito mga kabay, ayan, yung seal niya. Yung kulay itim. Tapos yung bearing na sa harap. Ayan. Yan po yung circlip na may bilog, na may butas. Ayan. Yan po yung kakalasin natin.
So ayan po mga kabay, yan po yung kakalasin natin. So ito yung gagamitin mo, yung pantanggal ng circlip, yung nakabuka. Ayan. Ayan. Tapos pipisilin mo lang. Yun. Hindi natanggal. Dahil nagalaw. Ayan. So, yun. Tumalsik pa. So, natanggal na natin. So, ang sunod mga kabay, yung kanyang seal. Ayan. Ito po yung seal niya mga kabay. Ayan. So, madali lang po yung seal. Tapos, gamit lang po kayo nito. Kung wala kayong pampress, so dahan-dahan lang po para hindi masira yung bearing. So, ayan. Nakalas na natin. So, ito buo pa po itong bearing na to. So, ito lang po yung ililipat natin dito. Ayan. So ayan mga kabay, ipipress ko po ito ulit. So ayan na mga kabay, nailagay ko na po yung bearing. So ibabalik po natin yung circlip niya. So lagay mo lang dyan sa ibabaw. Tapos syempre, ganun din po gagawin nyo. Kung paano nyo po inipit kanina yung ring, ganun din po yung pagbalik. Ayan po. Yan. Tapos sabay tulak ng flat para lumapat. So yan na mga kabay. So balik na natin yung seal. Ito po. Ayan. So pwede na natin ibalik yung kanyang crankshaft. Crankshaft tsaka yung kanyang gear. Ayan. So ito mga kabay, kailangan talaga ng ipipress natin yung gear niya. Ayan. Dito po yan. Ayan. Tapos babaliktarin nyo naman. Ito namang yung crankshaft naman ang itutulak nyo. Ayan. Siguro kaya din naman sa pukpok. Siguraduhin nyo lang na yung dalawang gilid, yung kabitan ng kunya ay tatapat dito sa kanyang crankshaft para hindi mabungi. So, kakabit ko muna ito mga kabay. So, yan na mga kabay. Nakabit ko na po yung gear tsaka yung kanyang crankshaft. Ayan. So, ang kakabit natin sunod ay yung armature. Ayan. Dito po yan. So, pipress din natin ito mga kabay kung hindi kayang itulak. So, hindi talaga mga kabay. Kailangan din natin i-press. So yan na mga kabay, nakabit na natin. So ang forma niyan mga kabay, pag ganyan. Yan. Pero bago yan, syempre hanap muna tayo ng ring dito dahil hindi ko siya nasama. So yan mga kabay, naikabit ko na po. So pwede na natin itong ipasok sa kanyang field coil. Ayan. Mga kabay, nakabit na po natin. Ayan. So yan mga kabay, naikabit ko na. Yan, nakabit ko na rin yung o-ring. So ilalagay na natin yung connecting rod. Kailangan lang na may grasa. Yan. So yan na po yung forma niya. Tapos, syempre lagyan mo ng grasa ito. Para pagpasok hindi magasgas yung kanyang cylinder. Tapos yung striker mga kabay, kailangan mo rin ng lagyan ng grasa. Yan. Bago natin ibalik dito sa kanyang spindle. Yan. Or cylinder. So lagyan din natin ng grasa, yung bunganga. Yan. Tapos ang pasok niyan mga kabay ay yung nakausli na bakal, ayan, ito po yung papunta doon. Yan.
So yan, okay na yun mga kabay. So yan mga kabay, lalagay na po natin yung cylinder. Yan. Pag nakasentro na mga kabay, pwede nyo na ilagay yung kanyang screw, alin screw. 4 na piraso yan, tsaka higpitan. So yan mga kabay, ayos na. So ang sunod niyan mga kabay, yung kanyang handle. Ayan. Tapos bubuuin na natin yung switch. So dito lang po yan, nakaganyan. Ayan. So yan na mga kabay, nakabit ko na po yung kanyang handle. Ayan. So ang sunod niyan mga kabay, yung switch. Ayan. So madali lang po yung switch. Ayan, lalagay nyo lang po ito sa ibabaw. Ayan, susuksok nyo lang, 2 wire. Ayan. Tapos, yung kanyang, sana yun? Cover. Nawala yung cover. Ayun, ito pala. Ayan, dito nyo lang ilalagay yan mga kabay. Ayan, pag ganyan. So yan mga kabay, ilagay ko na yung switch. Ayan. Tapos lalagay natin yung takip. Ayan. Siyempre siguraduhin nyo lang mga kabay na hindi maipit yung wire bago nyo siya higpitan. Ayan. Isa na lang. At yung carbon na lang ang panghuli na ikakabit natin, tsaka yung takip. So yan na mga kabay. Ang sunod yung carbon. Ito. Grabe naman pagkatay. Parang ayaw pa buksan. So yan mga kabay, ito po yung carbon nya. So dito po yan sa lagayan ng brush holder. Ayan. Tapos gamit lang kayo ng flat. Ganun po dito sa kabila mga kabay. Ayan. Tapos syempre yung takip. Ayan. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yung pinakalas mga kabay ay lagyan natin ng grasa ulit, tsaka langis. So yan mga kabay, ganyan lang po kadami yung grasa. Huwag nyong damihan dahil iinit lang po yung housing yan pag sobrang dami. So lagyan lang natin ng langis para malabnaw, hindi siya malapot. So konti lang din na langis mga kabay. Ayan. Tapos sasara natin. At para matesting na natin kung okay na ba. Ayan. So kailan to mga kabay, yung thread niya ay sakto talaga, dahil pag hindi, mapupudpud lang po yung kanyang takip. Ayan. So pag medyo matigas siya, wag mo na ituloy dahil mapupudpud lang po yung thread ng plastic.
kailangan i-atras abante mo siya pag hindi siya papasok. So yan mga kabay, ayos na. So iti-testing natin ngayon mga kabay kung gagana. So yan. So ngayon iti-testing natin sa, tingnan natin kung uubra. So ayan mga kabay, napakalakas nyo po. Masakit sa tenga at masakit sa kamay. So pag ginagamit yung mga kabay, halimbawa magtitibag na kayo, kailangan ito lagyan nyo ng grasa paikot bago nyo po ipasok dito sa kanyang spindle, para po yung alikabok hindi po siya papasok dito sa loob. Ayan. Para yung alikabok dito lang po siya may stuck. Tapos ilalabas niya rin yan habang nagtitibag kayo. Ayan. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po, baka naman pwede makahingi sa inyo isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So ayan mga kabay, ulitin ko lang. Pinalitan natin armature, field coil, gear case housing, gear case cover, switch cover, tsaka yung handle. Ayan po. At carbon brass. So yan lang mga kabay, maraming salamat. Bye-bye.